pregnancy update. Nasa ika-22 weeks na ako ngayon and magpapakas ultrasound kami or congenital anomaly scan tsaka iba pang test na pinapagawa sa akin ni Doc bago kami bumalik sa kanya. Medyo kinakabahan nga ako at napapadasal kasi dito na malalaman kung may problema or may concern sa development ni baby. Nagdadalawang isip pa nga ako kung ngayon ko na ipapagawa kasi kulang din ako sa tulog pero hindi na nga ako makatulog ulit kaya nag-decide ako na ngayon ko na lang din ipagawa. Bali dito kami nagpunta sa New World na malapit sa amin and hindi na ako nagpa-appointment kasi akala ko di na kailangan. Pero nung chinek yung schedule may available naman daw kaya tuloy pa rin. Yun nga lang naghintay lang kami na matagal sa congenital anomaly scan. Yun pala kasi yung pinapaschedule kaya ako tuloy yung last patient. And by urinalysis din pala ako kaya napainom muna ako ng tubig para makawiwi agad. Hindi ko nga alam na sa congenital anomaly scan din pala malalaman yung gender ni baby. Bala ko kasi na next week pa ako magpa-ultrasound para doon pero ito na pala yun. Anyway, bawal pala mag-video ng ultrasound kaya wala akong mapapakita. Pero ang saya nga namin kasi first time namin makita yung itsura ni baby. Hindi nga lang siya ganun kalinaw kaya balak din namin magpa-4D ultrasound pero siguro by next month na. Maagang umalis ngayon si Paul papunta sa kanila para magluto kasi birthday nung kapatid niya ngayon and siya yung magluluto ng handa. Every morning nga hinihimas ko tong aking tiyan and napapansin ko na lumalaki na talaga siya. Sa mga nagtatanong nga at hindi nakakaalam, may 6 na buwan na akong buntis. Dati nga ayoko mabuntis kasi natatakot ako manganak and feeling ko baka hindi ko kayanin yung sakit. Tas ngayon minsan may feeling ako na parang na-excite na akong manganak. Kumbaga hindi ako natatakot, hindi ako kinakabahan. Or siguro kasi wala akong pain na nafe-feel ngayon kaya ganito yung feeling ko. Anyway, nakakapagod na nga yung weather kasi hindi na tumigil yung ulan. Hay, sana safe kayong lahat at sana hindi tayo magkasakit. Eto nga at walang choice kundi magpatuyo na lang ng damit dito sa loob ng bahay habang nakatutok yung electric fan. 2 araw na nga itong nakasampay kaya feeling ko naman natuyo na to. Medyo nakakalito nga lang kasi pag kinapa mo, hindi mo alam kung basa pa ba or malamig lang. Ito pala yung kwarto na gagawin naming nursery room and sisimulan ko nang ang ligpitin. Single bed yung nakalagay dito sa kwarto and mababa lang siya kaya nag-decide kami na bumili ng sofa bed. Bali, ililipat ko na nga lang tong kutsyon sa kabilang kwarto pero ngayon nag-aalangan ako kasi ang bigat pala. Hihintayin ko na lang pala si Paul na dumating para alisin to and bukas kasi dadating na daw yung sofa bed. Bumaba na lang ako ng bahay para buksan na tong mga package na dumating. Sabay-sabay nga nagsidatingan tong mga order ko and bubuksan ko na nga kasi may mga susunod pang dadating. Bali, halos lahat nga to gamit para kay baby and umorder din ako ng mga gamit para ilagay sa kwarto. Eto nga at pakita ko sa inyo yung mga ilan sa mga in-order ko. Ayan, bumili ako ng mga damit na medyo malaki kasi pang 6 months na tong pinili ko. Sabi kasi mabilis lang lumaki ang baby kaya ganito na yung pinili ko and mas okay kasi kung malaki kaysa mas bitin, diba? Super cute nga na itong mga na-order ko at saka ang ganda din ng quality. Tas next naman para sa akin, umorder ako ng dress kasi wala lang para hindi lang paulit-ulit yung suot ko. Then bumili rin ako ng bagong kurtina na ilalagay ko sa kwarto. Masyadong madilim kasi yung dark green na nakalagay kaya papalitan ko na lang ng pink. Tsaka para mas mukha siyang baby room tignan. Sunod naman na na-open ko itong palinis ng bote na isang set na siya at may lagayan pa kaya ang ganda. After ko ma-open yung maliliit na parcel, ito at pumunta na ako sa malalaki. Yung iba nga dito, mga sinend sa akin ni Paul na dapat daw bilhin namin para kay baby and isa na nga tong sterilizer sa mga sinend niya sa akin. And next na binuksan ko itong magiging paliguan ni baby. Tapos meron pang sampayan na kailangan i-assemble pero hindi ko muna ikakabit. Tapos ito naman yung last order na pinakamalaki, organizer trolley siya para sa mga gamit ni baby. Gustong-gusto ko na nga tong ikabit pero hindi na kaya ng powers ko kasi ang bilis ko na mapagod. Bali yung paliguan na nga lang yung naisip kong ayusin kasi madali lang siyang ikabit. So una ko munang kinabit itong mukhang bunny ears na lagayan ng sabon. Tapos meron siya mga ganitong parts na magiging paanong bathtub. Ayan, isa-isa ko siyang kinabit. Medyo kailangan lang ng force pero kinaya ko naman. Tapos itong pinili ko yung may kasama ng cushion para may pagpapatungan si baby. Yung tali pala iniikot siya para mag-fit dito sa may bathtub. And ito na nga siya, sobrang ganda. Tsaka madali lang din siyang itupi kapag hindi gagamitin. Yung sampayan tsaka trolley organizer, hinintay ko na lang si Daddy Paul na dumating para siya na yung mag-assemble. Ayan, imbis na Gundam daw, mga gamit pang baby na yung kinakabit niya. Naku, sobrang ganda nga nitong trolley organizer at kung naghahanap nga kayo nito, ito na lang yung bilhin nyo. Meron siyang 3 drawer, tapos maganda yung quality ng gulong. May mga lagayan tsaka sabitan pa dito sa side and yung sa ibabaw niya may lagayan pa ng feeding bottles. Pero ito, optional yan kung gusto nyo idagdag. Medyo natagalan nga lang kami sa pag-assemble kasi nalito kami sa mga drawer pero na-figure out din naman. And last na kinabit ni Paul itong sampayan para sa mga damit ni baby. Naku, may perfectong sampayan para sa mga damit ni baby. Bali yung pinakamarami na nga tong in-order ko na may
48 clips. Madali lang siyang ikabit, tsaka madali lang din siyang itabi kapag hindi gagamitin. Hindi pa naman namin siya natatry pero mukhang matibay naman. Tapos ito ang si Paul na excite na kaya nag-practice na magsampay ng mga damit. Tamang-tama nga to kasi ito na rin yung gagamitin namin pag naglaban na kami ng mga damit. Anyway, kinabukasan dumating na nga tong sofa bed na in-order namin. Maliit nga lang yung kwarto na paglalagyan kaya bumili kami ng customize para sakto lang yung sukat. Ito ang sofa kailangan patanggalan ng paa para magkasya sa hagdan. Kaso hindi rin pala nagkasya kaya sa bintana na lang dinaan. And ito nga nung malagay na sa kwarto, saktong-sakto lang siya. Naisip ko nga na dito muna ako matutulog kapag dumating na si baby tsaka bago ako manganak. Super nagustuhan ko nga tong pinagawa ko kasi ang ganda ng quality. And before umalis sila ate, dinemo niya muna kung paano to gawing sofa bed. Madilaw nga yung kwarto dahil sa ilaw kaya pinapalitan ko na para mas maliwanag. And ito nga yung customized sofa bed namin para mas makita nyo ng maliwanag. Yung removable cushion yung napili namin ipagawa para madaling malagyan ng cover. Bali yung sukat pala neto is 72 by 60 and medyo bitin siya na onte kapag hinigaan. Limited lang kasi yung space dito sa kwarto and may ilalagay pa kaming crib kaya baka masikipan na kami kapag hinabaan pa namin. Sobrang ganda talaga netong napagawa namin and worth it sa price. Tsaka buti nalagyan din ng last minute kong request na lagyan ng side pocket tsaka cup holder. Naisip ko kasi na pwede siyang pagpatungan ng feeding bottle. At ayan nga, paunti-unti ay maayos na rin namin tong nursery room namin. Yun lang, tapos na. Dadating na bukas yung in-order naming crib and ngayon nga magpapalit na muna ako ng kortina para dito sa baby room. Ilalagay ko pa rin naman to mga puti pero alisin ko na muna para malabhan. Tapos isasalang ko na lang to sa washing para mabilis malabhan. And bago ko isalang, ito tatalian ko muna yung mga ring ng cable tie para hindi masira. May tendency kasi na baka matanggal yung mga ring kapag hindi nakatali. Sa mga ilang araw ngang umuulan, may kakaibang nangyari dito sa pintuan. Medyo ang hirap niyang buksan kasi kumapal yung kahoy. Ganun ata talaga kapag mamoist yung paligid. Anyway, sinalang ko na nga yung mga kortina dito sa washing and sinabayan ko na rin ng kumot para sulit yung laba. Nasa ika-26 weeks na ako ng pregnancy and nakaschedule kami ngayon para sa 4-day ultrasound. Magkakaalaman na kung sino yung kamukha ni baby. At ayan nga, before kami umalis, nag-spray muna ako ng perfume, yung sapphire scent ng Pure and Bliss Fragrances. Bali, ito yung inspired scent natin ng Eclat. Yung amoy neto may pagka-fresh citrus scent. Oil concentrated yung mga perfume natin and tumatagal yung scent ng 5 to 8 hours. Dapat nga, last week pa yung schedule namin ng ultrasound. Kaso diba ang lakas nga ng ulan kaya pinareschedule ko na lang. Tapos ito, nung on the way na kami, binilhan muna ako ni Paul ng tubig tsaka chocolate para madali daw makita si baby sa ultrasound. May napanood daw kasi siya na pinakain muna ng matamis yung mommy kasi ayaw magpakita ng baby sa ultrasound. And din daw uminom ng water para nagsiswim si baby. Anyway, dito pala kami nagpa 4D ultrasound sa Doc Aid QC branch. Meron silang dalawang branch. Itong pinuntahan namin yung sa May Cubao tapos yung isa naman sa May Cavite. Ang maganda dito, allowed mag-take ng video kaya meron kaming remembrance and at the same time, syempre mapapakita ko sa inyo yung naging process. Second time ko na nga magpa-ultrasound dito. Yung una, parang 16 weeks pa lang ata ko noon. Tapos gusto ko lang magpa-ultrasound kasi nag-worry ako nun kung okay pa ba si baby sa tiyan ko. May nakain kasi akong hindi maganda nun, tapos grabe yung pagsusuka ko. Tapos ayun nga rin yung first time na nakita namin yung figure ng baby sa ultrasound. Ganito pala yung procedure ng 4D, parang pinipicturean lang si baby. Yung position daw ng face ni baby nasa dulo ng placenta and nakaharang yung kamay kaya pinatagilid ako ng pwesto. Ang maganda nga sa 4D, mas makikita mo ng malinaw yung facial features ni baby. Ayan, natatawa tuloy ako dito kasi nakikita ko na nakamukha niya si Daddy Paul. And ang special pa sa 4D, makikita nyo yung movement ni baby kung maghihikab ba siya or mag-smile. Nakakatuwa nga kasi na-capture din namin na nag-smile si baby. Ay, mag-smile na. Sobrang dami nga nang naging capture kay baby and halos inabot rin ata kami ng almost 30 minutes bago kami natapos. Kamukha mo. Yung aming 4D ultrasound. And ito yata yung kamukha eh. Ayan no. Ilong na ilong. Ilong na ilong ni Daddy Paul. And after ng ultrasound, nag-wait din kami para sa printing ng picture ni baby. Bali sa set ng capture, pinapili kami ng dalawa na isasama sa print. Tapos sinend din pala nila sa amin sa email yung copy ng mga na-capture. Dito na ako matutulog sa baby room at naisipan ko nga na maglipat na ng mga iba kong damit para ilagay sa cabinet. Medyo nahirapan na din kasi ako umakyat ng kwarto kaya dito na muna ako hanggang sa lumabas si baby. And yung mga damit nga na ilalagay ko dito, puro mga pambahay tsaka yung mga damit ko na pang buntis. Tapos ito nga bumili ako ng mga storage organizer para
malagay ko ng maayos yung mga damit. Bali ganito ko nga nilalagay yung mga damit sa organizer para sakto lang yung sukat tsaka maayos tignan. Matigas na nga itulak yung sliding door netong cabinet kaya naisipan ko na lang na ipatanggal tapos lalagyan ko na lang ng cover. Bumili na lang ako netong hook na pinakabit ko kay Paul tsaka itong curtain rod. And nakakatuwa nga kasi saktong-sakto lang yung 7 feet na curtain pang cover. Medyo lukot nga lang siya kaya itatry ko tong spray at baka umeffective. May nagsasabi nga na i-shake ko daw muna bago i-spray tapos pagpagin ko para umunat. Mabango rin naman siya kaso hindi talaga nakakaunat kaya gumamit na lang ako ng steamer para mawala yung mga lukot-lukot. Pagkatapos nga binuksan ko tong crib toys na in-order ko. Ayan, kailangan pa pala siya i-assemble pero madali lang naman. Bali may music pala to kaya kailangan muna lagyan ng battery para gumana. Bukod sa mga button sa mismong toy, meron din siya kasamang remote. Ang kulit nga lang kasi baka matuto pa mag-Chinese yung anak ko dito kasi Chinese yung salita. Pero carry lang naman kasi may mga lalabay music din. Tapos ito nga bumili din ako ng mosquito net para syempre hindi magkalamok malamang. Alangan ang bumili ka nito para lamukin si baby, 'di ba? Yun lang tapos na. Papunta kami ngayon sa IKEA para bumili ng drawer na gusto naming ilagay dito sa baby room at ito nga yung aking outfit. First time ko lang makapagsuot na ito maternity jeans and very comfy din naman pala siya. And ito syempre mag-perfume na din tayo. Yung gamit ko yung Sapphire ng Pure and Bliss Fragrances. Ito yung inspired sa Eclat na sobrang bango din and tumatagal siya ng 5 to 8 hours. Malapit na ako mag third trimester and nakakaloka kasi ang aga ko na naman nagigising. Tapos ito kakaalis pa lang namin nakatulog agad ako. Hindi pa nga kami nakakapag-lunch ni Paul kaya nung pagkarating namin sa IKEA kumain na muna kami. Tapos ayan nga, tumingin muna kami ng mga changing table and dumiretso na kami sa mga drawer. Ang gaganda nga rin ng iba pang drawer dito kaso mas bet talaga namin tong mount drawer. Ito rin kasi yung nasukat namin na sakto sa baby room kaya ito na yung kinuha namin. So 2 box pala siya pagkukunin and nung pag-uwi nga namin ito at ginawa na ni Paul. Inabot rin siya ng 1 oras sa pag-assemble at ito nga yung final look. Bali yung taas na ito yung gagawin namin changing table tapos bumili ako ng mga organizer para sa drawer. Nadoble pa nga yung bili ko kasi akala ko di pa ako naka-order kaya ang dami tuloy. Okay na nga rin sana kaso magkaiba lang yung kulay. And doon pinasok ko na nga dito sa drawer, nakakatuwa naman kasi sakto lang yung size. Ayan, maganda naman and yung mga laman na lang yung kulang. Yun lang, tapos na. Nasa 3rd trimester na ako ng pregnancy at malapit na nga akong mahinog. Ang dami ko na nga nakasave na video ng mga tips paano mapadali yung panganganak at ang target ko nga is maging ka-birthday ko si baby. Nung chinek ko kasi sa calendar, saktong 38 weeks na pala siya sa birthday ko kaya pwede na. Well, di naman natin kayang i-control kung kailan gusto lumabas ni baby pero why not? Baka lang naman. So far, wala naman akong kakaibang nafe-feel pero pansin ko na parang bumabalik yung symptoms ko nung 1st trimester. And isa na nga dun yung pagiging constipated ko kaya napapainom ulit ako ng prune juice. Natapangan nga ako sa lasa nito kaya hinaluan ko pa siya ng tubig para kumalma yung lasa. Anyway, ngayong araw pala pupunta kami ng Tarlac para bisitahin yung mga kamag-anak ni Paul na umuwi galing ibang bansa. First time ko nga lang din sila mamimit kaya ito nag-ayos na muna ako habang nasa biyahe. Bali, itatry ko muna mag-clean hairstyle look for today para magamit ko tong hairstyling gel na nabili ko. Isi-squeeze mo lang siya para lumabas yung gel and meron na din siyang comb sa ibabaw kaya madaling gamitin. Nagte-trending nga din to kaya nabudol ako and perfect nga siya kung gusto mo ng clean and neat hair. Tsaka maganda rin kasi safe siya for kids. Bali resort nga pala yung pupuntahan namin sa Tarlac and bukas na rin kami uuwi kasi magagabi na rin kami pumunta. Akala namin swimming lang yung pupuntahan namin pero hindi kami na-inform na may birthday party pala. Ayan nga, surprise birthday pala to para sa tito tsaka pinsan ni Paul. Yan lang, tapos na. Pagkagising ko ng umaga, nakita ko na medyo maaraw sa labas kaya naisip ko na maglaban ng mga damit ni baby. Bali kakatapos nga lang malaban ng mga puti kaya itong color na yung sinunod ko. At habang sinasalang ko nga to sa washing, napansin ko na parang ang dami ko palang nabiling damit. Tapos puro pang baby nga lang to lahat at wala pang 1 taon. Laundry detergent tsaka fabric softener pala ng Clean Fan tong ginamit ko na panlaba. Amoy malinis siya na parang amoy baby na din. And sinet ko na nga rin tong washing sa baby care mode tas maghihintay na lang kami ng 1 hour bago matapos. At habang nakasalang yung mga color dito at nagsampay na kami ni Paul ng mga puting damit. Ngayon nga namin nakita na mas matagal pala magsampay ng damit ng baby. Ang dami kasi, tas ang liliit pa kaya dapat puro nakasipit. And buti na lang nakabili ako ng gantong sampayan kaya gamit na gamit. And after namin magsampay ng damit, naligo na rin ako at pagkatapos nag-apply ako nitong elasticity oil. Hindi ko alam kung anong dahilan pero ang kati ng tiyan ko sa may bandang gitna. Pero ang sarap din naman kamutin lalo na kapag may oil. Anyway, dumating pala tong in-order kong organizer kaya binuksan ko na para magamit. Dadaming na naman kasi yung mga gamit dito sa bahay lalo na't magkakababy na nga kami. Kaya naman kailangan ko na itong mga storage organizer para mas madali ko silang maayos. Bali, ginamit ko muna itong malaking organizer para lagayan ng mga pillow ni baby. Kesa ilagay ko nga muna sa kama, dito ko na lang ilalagay para hindi nakakalat. And itatabi ko na lang muna to sa may ilalim ng crib. Tapos ito namang isang maliit na organizer, ginamit ko para lagayan ng diaper tsaka ng wipes.
Tapos ito namang isa pa, ginawa kong lagayan ng mga sofa cover. Maya-maya lang, meron ako mga bisitang dumating. Ayan, pinuntahan ako ni Ran dito sa bahay para ibigay itong pasalubong niya na galing ng Thailand. Nagpabili kasi ako sa kanya ng bag pero wala daw siya makita nung gusto ko, kaya ito na lang yung binili niya sa akin. Ganito nga kalaki para may lagayan daw ako ng bote. Kinabukasan, check-up day namin sa OB and nasa ika-32 weeks na ako ng pregnancy. Nalalakihan na nga ako dito sa tiyan ko pero siguro may ilalaki pa to. Anyway, sa mga hindi pa nakakaalam, available na ulit tong ating bestseller na Amethyst. Ito yung inspired sa Valaya na favorite ni Bianca De Vera kaya ang bilis ma-sold out. Bali, amoy musky na may pagka-clean girl yung scent niya. Tapos ito nga nung pagkaalis namin, grabe ang lakas ng ulan and buti na lang natuyo na yung mga sinampay namin. Tapos habang naghihintay nga kami dito, naramdaman ko yung galaw ni baby, ang lakas. Parang naniniko nga kaya pinahawa ko kay Paul para maramdaman din niya. Anterior placenta nga ako kaya hindi siya halata pag gumagalaw pero ramdam ko siya sa loob. Nung pagkarating namin sa OB, nasa delivery room pa daw si doktora kaya kumain muna kami dito sa kantin. Tapos habang kumakain nga ako, nararamdaman ko pa din yung galaw ni baby. Baka nga nasasarapan dito sa kwek-kwek na kinakain ko. Bali, nung last check-up pala namin, hindi ako nadagdagan ng timbang kaya panay kain tuloy ako ngayon. And today, nung pagka-check ko, nadagdagan na ako ng 3 pounds. Na-conscious tuloy ako bigla kasi baka mamaya mapasobra naman ako. Tapos nung chinek naman ako ni doktora, wala naman siyang binilin sa akin. Nagpa-schedule ako ngayon ng maternity shoot para meron ako magandang remembrance habang buntis. At para maipakita rin kay baby yung itsura ni mami habang nasa tiyan pa siya. Alauna nga ng hapon yung kinuha kong schedule pero dapat 11:30 nandun na kami kasi aayusan pa ako. Yung kinuha ko kasing package yung may kasama ng hair and makeup para bongga na. Tapos ito nga, nagdala na lang ako ng press-on nails para ikakabit ko na lang ngayon habang nasa biyahe. Ang dami ko nga nakikitang preggy na naka-nail extension kaya feeling ko safe naman yun. Pero ako kasi nung simula ako magbuntis, tinigilan ko muna magpaganon kaya dito na lang muna ako sa press-on nails para madaling alisin. Tsaka bawal din ata kasi yung naka-nail polish kapag manganganak para makita yung kulay ng kuko. Anyway, ang ganda nga nitong nakabit ko kasi parang totoo lang din. Medyo magiging matagal nga yung session ng shoot kaya bumili na rin kami ng makakain. Tapos saktong 11:30 naman nung makarating kami sa studio and sa may bandang Quezon Ave lang kasi to kaya medyo malapit lang yung biyahe namin. Nung mga oras na nga to, nasa kotse pa si Paul kasi kumakain pa siya kaya sinabihan ko na sumunod na lang. Tapos mga ilang minuto lang din nakapasok na din pala siya. Natutuwa naman ako dito kay ate kasi ang gaan lang ng kamay niya habang minimakeupan ako. And doon una nga parang di ko pa bet yung eyelashes na kinabit niya kasi feeling ko ang kapal masyado. Pero nung matapos nga yung makeup, sakto lang pala siya tsaka ang ganda. And nakakatuwa rin kasi ngayon lang ulit ako naayusan ng ganto and yung last ko kasi nung kasal pa. 1.5 oras nga rin yung tinagal ng hair and makeup kaya itong si Paul parang naiinip na. Bali may kasama na rin palang 2 outfit yung maternity shoot and ito nga yung una kong napili. Tas ayan nga, kinabitan na rin pala ako dito ng hair extension kaso parang hindi nagbe-blend yung kulay. Nag-tone down na kasi yung hair color ko kaya ang layo tuloy. Kaya sabi ko nga after ko manganak yung una ko rin gagawin, magpa-retouch ng hair color. By the way, 30 weeks daw pala yung ideal na magpa-maternity shoot and ako nga nito 33 weeks niyan pero parang ang liit pa din. Pero okay lang din naman kasi yung ibang mommies daw medyo nahihirapan na kapag sobrang laki na ng tummy. Anyway, going back dito sa shoot, ayan super na-enjoy ko siya and ang dali lang din kasi ginaguide ka nila sa pagpo-post. And after ng set, pinapakita yung mga kuha sa'yo so feel free ka kung gusto mo pang ulitin. The second outfit naman, ito yung choice ko kasi gusto ko yung white lang. Tas yung theme niya parang timeless beauty yung atake, ganun. Ito nga yung hinihintay ko kasi sa dalawa, ito yung pinakabit ko. May onting struggle nga lang sa part na to kasi biglang nangala yung pa ako. And okay lang naman kasi lagi silang nakasupport tsaka hindi naman nila pipilitin pag di mo na kaya yung pose. And dito rin sa shoot, choice nyo rin kung gusto nyo isama si hubby. So dito ko na lang pinasama si Paul. One more time po, looking each other. Tas naisip ko nga rin na dalhin yung perfume na binibenta ko para meron akong picture. Sa mga hindi pa nga nakakaalam, meron kasi akong brand na Pure and Bliss fragrances. Mga inspired sa mga favorite kong scent and very affordable tsaka long lasting kaya order na kayo mga me. Ilalagay ko na lang yung link sa comment kung saan kayo makakabili. And for final look, ito parang Mama Mary ang peg. Ngayon ko lang napansin na katulala na pala ako nito. Napagod na ang buntis. Anyway, kung preggy mom ka nga rin katulad ko at pinag-iisipan mo kung kailangan mo ba magpa-maternity shoot, once in a lifetime moment lang ang pagbubuntis kaya let's celebrate our pregnancy journey mga mi. And these photos will be a beautiful reminder na kahit challenging, ang ganda pala ng season na to. Magkakaroon tayo ng mga memories na pwedeng balik-balikan at pwede rin ipakita kay baby paglaki niya. And kung wala ka namang budget, pwede ka mag-DIY shoot sa bahay gamit yung phone. Anyway, hanggang dito na lang muna and yung mga photos pala next week pa namin makukuha. Yun lang, tapos na.
Pagkagising ko ng umaga, naisipan ko na magsimula ng stretching or exercise ng pang 3rd trimester. And simula nga nung nabuntis ako, ngayon ko pa lang to ginawa kasi nakakatamad din. Tsaka baka mamaya kasi mapaanak ako ng di oras. Pero simula ngayon, susubukan ko na to gawin araw-araw para makahelp din mapadali sa panganganak. Nako, ilang linggo na lang din kasi. And goal ko talaga na mag-normal delivery ako dahil bukod sa ang mahal ng CS, natatakot din talaga ako. Mas masakit daw kasi yung healing ng CS kaysa sa normal delivery. Anyway, nung matapos ako mag-exercise, binuksan ko tong ref para kumuha ng raspberry leaf tea. Sabi naman ng OB sa akin, okay nang uminom nito kaya nagtimpla na ako. Bali, umiinom lang naman ako nito ng isang baso sa isang araw at ito nga paubos na pala. Sanay naman ako uminom ng tsaa kahit hindi matamis kaya nagustuhan ko naman. At dahil naubos na nga tong natimpla ko, magtitimpla na ulit ako ng bago. Maramihan yung ginagawa ko para hindi na ako timpla ng timpla. Ayan, kumuha ako ng 4 na tibag para ibabad sa mainit na tubig. Sa isang tibag, kailangan na 8 ounce ng water and sinukat ko na nga rin yung tubig para sakto lang. Steep ko lang siya for 15 minutes tas hintayin ko lang na lumamig. May nakita nga din ako na hinahaluan to ng pineapple juice pero dapat 35 weeks ka daw mag-i-start uminom kaya hindi ko na muna siya hahaluan. Nung pagkalamig, sinalin ko na dito sa peach shell tas sinaluan ko na din ng fruit. Shine muscat tsaka orange yung nilagay ko para lang may ibang lasa pero hindi naman siya matamis. And after nga nito, nilagay ko na sa ref para lumamig. Pagkatapos nga ito at kumain na ako ng lunch and yung ulam namin sinigang na bangus. Kakakain ko nga lang ng lechon ng isang araw kaya mag-iisda at gulay muna ako ngayon para makabawi. Pagdating ng hapon, may dumating sa aming package galing sa ninang ni Gwen. Girl best friend ni Paul yung nagbigay and nagulat nga kami kasi ito yung pinadala niya. Wala daw kasi siyang gift nung gender reveal kaya ito na daw yung gift niya. Wala nga kami gina-expect na kahit ano pero thank you ninang Kat sa pagbigay nito. Ayoko pa nga sana buksan to kasi ang laki pero sabi ni Paul kailangan namin i-check para makita kung gumagana. Ayan, nilagay pa nga niya yung stuffed toy para kunwari may nakasakay. Ang ganda nga nitong baby swing kasi mukhang matibay tsaka pwede rin siyang ganito. And sana makatulong talaga to sa pagpapatulog kay baby. Pagkatapos nga another package naman tong binuksan ko. Ayan, super cute na itong maleta, ang liit. Pwede na siya pang travel bag ng bata. Bali, 14 inch lang pala yung size nito. Tapos ito yung itsura niya sa loob. Gagamitin ko pala to pang hospital bag kasi hindi pala kasya yung gamit ko dun sa isang bag. Sinimulan ko na nga ilagay itong mga damit ko. Nagdala lang ako ng 4 na pangpalit. Tapos towel, kasya pa din naman dito kaya okay na yan. Dito naman, lalagay ko na lang yung mga maternity pads. Hindi ko alam kung ilan yung kailangan pero 6 na lang yung dinala ko. Then, magdadala din ako ng mga medyas. Ito bagong order ko lang din, 3 piraso. Tapos, dadalhin ko din tong portable bidet, baka sakaling magamit. And mga undies, tapos yung toiletries, tsaka na lang muna. Check-up day na naman namin today and ika 34 weeks ko na nga ng pregnancy. At bago ang lahat, ikwento ko lang yung mga ganap ko ngayong araw. Dahil palaki na nga ng palaki tong tiyan ko, ramdam ko na talaga yung bigat niya lalo na pag matagal ako nakatayo. Kaya ito, gumagamit ako ng maternity support belt para hindi masyadong mabigat sa pakiramdam. Tsaka may support siya dito sa likod and para mas maginhawa yung paggalaw. Mamayang hapon pa naman yung alis namin kaya nitong kinaumagahan, naglinis muna ako dito sa bahay. Natutuwa nga ako dito sa nabili kong panlinis ng salamin kasi meron na siyang nakakabit na sprayer. May sponge din siya na pang wipe tsaka yung pang scrape kaya 3-in-1 na. And napanood ko nga lang to sa TikTok kaya nabudol naman ako. Pero mura lang din naman kasi wala pang 100. At pagkatapos nga niligpit ko naman tong kama namin. Bumalik na nga ulit ako dito matulog kasi iba pa rin talaga pag sa kama nakahiga. Mas nakakakilos ako ng maayos tsaka mas malapit din kasi sa CR. Yung oras pala na to nasa baba si Paul at nagluluto ng ulam namin na sinigang na hipon. Nung isang araw nga lang sinigang na bangus yung ulam namin tapos ngayon hipon naman. Kayo ba ano yung madalas yung sinisigang na pang ulam? Anyway, nung matapos nga yung ulam, may kumain na din kami ng lunch. Tapos sabi ko, maliligo na rin ako. Aagahan kasi namin pumunta ng ospital habang umaambon pa lang. Signal number 5 daw kasi ngayon pero hindi pa naman malakas yung ulan. If ever nga na malakas talaga yung ulan, ipapareschedule na lang namin. Pero ngayon nga mahina pa naman kaya tuloy na lang. Grabe, ang laki na ng tiyan ko. Tapos ito nga, nag-blower na muna ako ng buhok habang naliligo pa si Paul. Wala nga akong mood mag-makeup kasi lalo pang tatagal kaya di na muna ako mag-aayos. Bali, mag-i-spray na nga lang ako netong perfume na Amethyst na inspired sa Valaya. Ayan, para kahit hindi nakaayos, mabango naman. Yung scent nito may pagka-musky and amoy expensive. Ito pala yung dupe ng perfume ni Bianca De Vera and bestseller din. Nung pagkalabas namin ito at medyo umaambon-ambon pa lang. And sakto mga 3:00 ng hapon nakarating kami ng clinic. Ambon lang po. First time, ang bilis ng check-up namin today, ang aga ni Doc. Na check-up agad ako. So parang wala pang mga
Siguro wala pa kami nintay na 20 minutes, no? Natapos na. Mag-alas 12 ng madaling araw nung nakatulog ako at nagising ako ng alas 3 at di na nga ako makatulog ulit kaya bumaba muna ako. Baka gutom nga lang to kaya binuksan ko tong ref para maghanap ng pwedeng kainin. Tas may nakita nga akong oatmeal kaya ito na lang siguro. November pa nga pala yung due date ko kaya wag na kayo magtaka kung bakit buntis pa rin ako. May nabasa kasi akong comment na bakit parang isang taon na daw akong buntis, nakakaloka. Pero tuwing may nagtatanong nga sa akin kung kailan ako manganganak, ang lagi kong sinasagot sa October. Kumbaga, mina-manifest ko na October siya lumabas kasi first week ng November naman yung due date ko. Anyway, bumalik ako sa pagkakatulog nung matapos kumain, tas sobrang lakas ng ulan nung pagkagising ko. Akala ko nga magiging maganda yung weather ngayon kasi yun yung sabi sa balita. Kaloka nga kasi last week suspended yung pasok pero hindi naman malakas yung ulan dito sa Manila. Tas kung kailan malakas yung ulan, may pasok naman. May balak pa nga sana ako maglaba ngayon pero hindi na lang muna. Anyway, eto at nagluto na lang ako ng pancake pang almusal. Napalagay nga ako ng maraming butter kasi dito ako sa stainless steel nagluto. Pag onti lang kasi yung butter, for sure maninikit yung pancake tsaka hindi ko siya mababaligtad ng maayos. Nasarapan nga ako dito sa pancake na ginawa ko kaya napadalawa tuloy ako ng kain. At pagkatapos nga nagprepare ako ng raspberry leaf tea. Naubos na nga ulit yung juice na ginawa ko kaya mainit na lang tong iinumin ko. Gusto ko nga sana mag-workout ngayon kaso nung binuksan ko tong TV namin bigla na lang nasira. Kaloka nga kasi parang isang taon pa lang namin to ginamit, nagkaganito na. Napalalunan ko nga lang to sa raffle kaya walang warranty at maghahanap na nga lang ako ng pwedeng gumawa nitong TV. Anyway, eto at ipakita ko na lang sa inyo yung update dito sa aming munting baby room. Bale, ito yung itsura niya before, tas ito na siya ngayon. Ayan, ito na yung final look niya kasi wala na kaming balak idagdag dito. Tas ito may pailaw lang pala dyan kasi usually dito ako gumagawa ng video. Tapos na rin pala kami sa pagnenesting kaya pakita ko na rin sa inyo yung mga anik-anik namin. Ayan, pagkabukas ng pinto, andito sa kanan yung laundry basket. Tas ito naman yung organizer na dalawa. Bali, pinagpatong na lang namin para maging isa tsaka para ma-maximize yung space. Dito sa pinakataas nakalagay yung mga gamit ko lang. Tapos sa pangalawa naman may mga wet wipes tsaka dry wipes. Mga diaper dito sa gitna. Tapos puro cleanser naman dito sa dalawang baba. Yung mga sabon panlaban nakalagay na sa laundry area. Tapos meron pala ako ditong caddy bag pero hindi ko pa naayos yung laman. Tapos ito meron na din pala akong breast pump pero hindi ko pa siya na-open. Tapos ito naman yung cabinet ni baby. Yung laman dito sa pinakataas puro mga damit pang alis. Tapos meron din siya mga stuffed toys. Ayan, dito ko na lang muna sila nilagay. Tapos ito naman yung mga laman nung nasa ilalim. Pakita ko lang sa inyo tong first aid kit ni baby kasi ang cute. From Tiny Buds, inorganize na namin yung mga products na parang dyan talaga siya nakalaan. And may hand sanitizer, mosquito repellent. Tapos dito sa kabilang compartment, dito namin nilagay yung mga patch. Band-aid, cooling patch, sleeping patch at kung ano-ano pang mga patch. Dito naman, puro mga pang baby wash, shampoo na magkakasama. Then puro cleanser dito sa kabilang side. Tapos puro mga baby wipes naman dito sa pinakababa. Tapos itong cabinet naman, puro mga damit ko lang. Yung pinaka-cabinet ko kasi nasa taas pa. Ayan, para hindi na ako aakyat kung sakaling kailangan ko magpalit ng damit. Ito naman yung crib, bali tatanggalin pa namin tong nasa ibabaw. Tapos dito na siya matutulog. Nag-order na lang din pala ako ng bedsheet para yun na lang din yung maging cover. Ito naman yung mom drawer na nabili namin sa IKEA. Tapos ginawa naming diaper changing yung ibabaw. Dito sa first drawer nakalagay yung mga newborn diaper, mga cottons, tsaka wipes. Second layer nakalagay yung mga damit ni baby, mga swaddle, blanket. And last drawer, mostly puro mga gamit ko naman. So andyan yung mga products na magagamit ko pagkatapos mga anak. Dito naman sa kabilang side yung mga products na magagamit kapag nag-change ng diaper. Ayan, dito na nakalagay para madali nang hanapin. Tapos ang hindi pa pala namin nagagawa yung maghugas nitong mga baby bottles. Then ito naman yung mga nakalagay dito sa isa pang organizer. First drawer nakalagay yung mga wipes, cotton buds. Second drawer naman mga mini wipes. Tapos last naman puro mga newborn diaper. Yung shelf naman dito sa ibabaw, ito yung mga nakalagay. Dito nakapatong yung CCTV pero hindi pa namin siya inopen kasi hindi pa naman gagamitin. Tapos ito naman milk warmer na dito ko na lang muna nilagay. Tapos meron din kami ditong book for pregnancy. So as first time mom, ito talaga yung una naming naisip bilhin para meron kaming guide, ideas sa mga weeks or stages ng pagbubuntis. Tsaka maintindihan na rin namin yung mga changes sa katawan ng pregnant. Ayan, para maging ready kami. Tsaka sobrang helpful nito kasi ang dami talaga naming nalaman. Anyway, ito naman yung sofa bed and kasya pa naman siya pag sinet up as bed. Then ito naman yung mga nakalagay sa shelf. Ayan, may 4D ultrasound di baby. Ayan, very simple lang naman. Medyo malit lang din naman kasi tong kwarto pero maayos naman. And ayun lang. Thank you for watching. Yun lang, tapos na.